Napag-usapan natin ang patungkol sa pagdating nitong si Zoe, kung saan inassassinate niya itong si Arios. Pero unfortunately, naiilag nito ang kanyang vital points, kaya hindi siya namatay sa atake ni Zoe. Pero bago natin simulan itong video na ito, ay i-roll muna natin ang intro. Hello everyone and welcome to my channel, ang inyong source ng Tagalog na Tansura Contents. Sa channel na ito, pinag-uusapan natin ang mga nangyayari sa may Tansura universe. So without further ado, let's get into the video. So sinabi nga ni Zoe kay Arios na next time daw hindi niya na mamimiss itong vital points nito. Iyon lang ang sinabi nila. Then nagsimula na uli ang kanilang battle. Itong si Arios ay arrogant pero meron siyang cautious personality. Bago siya ma-reborn as a Jotun, dati siyang powerful na otherworlder. Marami na rin siyang naging mission patungkol sa mga assassinations. Expert rin siya when it comes to that field. Kaya alam niya kung paano mag-iingat para hindi may assassinate. At yun ang dahilan kung bakit nakasurvive siya sa atake nitong si Zoe sa kanya. Never niyang ibinaba ang guard niya under any circumstances. Kahit na sa laban nila kanina, siya yung nananalo. Habang hinahunting niya itong si Lakan na Tokshan, patuloy pa rin siyang nagmamasid sa kanyang surroundings. Nagsalita itong si Zoe. Sabi ni Zoe, mas mataas daw ang level ng strength itong si Arios sa kanya, kaya medyo mahihirapan daw siya dito. Nagtanong naman itong si Arios kung ano daw ang gagawin itong si Zoe patungkol nga doon. Talagang battle to the death itong dalawang to, kasi laban ito ng mga assassins. Sumuka ng dugo itong si Arios kanina, pero ngayon totally na magaling na uli ang mga naging sugat niya. Fully na niya itong nai-recover. Buhay na buhay ngayon itong si Arios at naiisip niya ngayon na ang kanyang level ay mas malakas na compared sa isang Demon Lord, kaya kahit sino pa daw ito maging katapat niya hindi daw siya dito matatalo. Proud na proud itong si Arios sa kanyang sarili habang iniintay niya itong kasunod na atake nitong si Zoe. From the very start hindi naman inintend na makipag-compete nitong si Zoe kay Arios. Wala siyang pakialam kung fair ba ang kanilang magiging battle. Basta ang mahalaga siyang manalo. Simula pa lang nakatago na agad ang kanyang original body. Split body lang ang kaharap nitong si Arios dito. Hinihintay niya si Arios na magpakita ng opening. Kaya habang naglalaban silang dalawa, dahan-dahan ni Zoe na ipinapatalo ang kanyang split body para maramdaman ni Arios na siyang nananalo. That way, may ibaba nito itong guard niya. Ipinapakita niya kay Arios na itong si Arios ang merong advantage hanggang sa dumating ang decisive moment. Biglang tumawa itong si Arios at sinabi niya na nahirapan daw siyang labanan itong kanyang kalaban. Ina-acknowledge niya daw na malakas talaga itong si Zoe, pero tatapusin niya daw ito sa kanyang kasunod na atake gamit ang kanyang best move. With that said, ini-unleash nitong si Arios ang kanyang sure kill na bullet. Ito yung Judgment na galing sa ultimate enchantment na Punishment King Sandalphon. Kung maaalala natin, ito rin yung malakas na atake nitong si Lieutenant Kondo. Sa sobrang bilis at lakas nitong atake na ito, expected talaga na hindi makakailag itong split body ni Zoe, kaya tinamaan nito ng kanyang atake. Nung time na ito, in-expect ni Arios na siya na ang panalo nang biglang lumabas itong si Zoe sa kanyang pagtatago. Ito na ngayon ang kanyang real body na itinago niya sa may shadows. Tsaka niya ginamit ang kanyang 1000 hand shadow kill. Dahil dito may shadow na nag-stretch at inigrab nito itong si Arios. Nagulat naman itong si Arios dito kasi hindi niya in-expect na buhay pa itong si Zoe. Pero ngayon huli na ang lahat dahil hindi na siya nakailag sa kasunod ni Zoe na atake. This time kasi restricted na nga ang kanyang movement. Kaya nung umatake uli si Zoe naipis na ni Zoe ang puso nitong kanyang kalaban. At hindi lang isang sword ang ginamit niya dito, kundi dalawang sword ang nakasaksak sa dibdib nitong kanyang opponent. At dito itong si Zoe nang nanalo. Ngayon bumalik naman tayo sa may point of view nitong sila Rimuru. Ngayon nga draw ang laban nila kay Feldway. Biglang nagsalita itong si Feldway dito na panahon na daw para mag-move on dahil mukhang meaningless na daw itong mga nilalabanan nilang battles. Ngayon kasi na-secure na nila itong si Leon Cromwell, kaya pwede na silang mag-retreat. Nung narinig ni Rimuru ang order ni Feldway bigla siyang nagsisi na dapat daw pala kinorner na nila agad ito kanina. Ngayon nga kasi balak na nga nito mag-retreat. Meron ng expectation itong si Rimuru sa strength ng kanilang mga kalaban ng una, pero hindi niya na-expect na malakas pala compared doon itong mga kalaban na ito. Ang una daw dito itong si Jahil, kasi ngayon ino-overwhelm nito itong si Benimaru. And-expect daw ni Rimuru na mabilis na tatalunin ni Benimaru ang kanyang kalaban as usual, and yet napakalayo daw dun ngayon ng kanilang situation. Napakalakas daw nitong si Jahil. Ang nakakapagtaka nga daw bakit hanggang ngayon hindi pa natatalo itong si Benimaru sa
kalaban. Nagagawa pa niya na ma-hold off itong opponent niya. Kaya ngayon nabalak na mag-retreat nitong sila Feldway, walang balak si Rimuru na pigilan itong mga ito. Pero sabi ni Rimuru, syempre daw ay hindi niya pwedeng pagmukain na sila ang natalo. Kaya bago umalis itong sila Feldway, trinash talk niya muna itong mga ito. Sabi ni Rimuru, ang duwag daw nitong kanilang mga kalaban. Dahil ngayon, naiisipan na nilang tumakas. Nagulat sa sinabi nitong si Rimuru, itong si Sylvia. Kasi nga mas maganda talaga para kina Rimuru pag umalis na itong sila Feldway dito. Pero ngayon, ginagalit pa ni Rimuru itong si Feldway para ito hindi umalis ng Eldorado. Pero ang balak lang naman talaga nitong si Rimuru dito ang lokohin itong kanilang mga kalaban na para bang meron pa silang ibubuga kahit na wala na talaga para hindi isipin ng mga ito na napakahina pala nitong side nila Rimuru para hindi sila may underestimate nitong mga ito. Kasi pag ganon, hindi agad itong mga ito aatake. Kasi gustuhin man nila o hindi, kailangan nilang respeto ang side ng kanilang mga kalaban. At dito na muna natin tatapusin itong video na ito. Kung nagugustuhan mo itong mga videos natin, ay please consider joining the membership para mapanood mo na agad ang mga kasunod na part dahil palaging advance ang ating mga members. Also, ay please consider leaving a like at mag-comment ka na din para ma-boost naman tayo ng algorithm.